videos. Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong 20,000 dagdag allowance kada taon for public school teachers. Yan po yung isa sa mga Senate bill na inihain po ni Senator Joel Villanueva. Ayan, so nagsa-circulate nga itong mga maestro sa social media. Ito pong Senate bill na ito. Although ito po ay hindi pa naman hindi pa naman to talagang batas kasi bill pa lang siya mga kamaestro. Ayan, kasi may nagtanong kasi doon sa nabasa ko sa isang comment kung ito ba daw ay kailan i-implement. So, di pa natin malalaman kung kailan to i-implement kasi nga ito po ay isang Senate bill pa lang naman po mga kamaestro. So, yun po yung natin, yun po yung ipinagdarasal natin na sana ito ay maisabatas nga po. Ayan, although syempre, ang mga teachers kasi talagang, kumbaga sa sawang-sawa na sa mga ganitong mga bills, po. Kaya, di rin natin masisisi, may mga nakikita tayong mga negative comments na porket, um, para lang daw ito sa eleksyon, kaya naghahain sila ng mga ganyang bills. Ayan, kumbaga sana wala naman nangyayari. Which is, totoo naman, po, may mga bills tayo before na ginagawan din natin ng video dito sa ating YouTube channel na hanggang bill na lang talaga at hindi na, natapos na yung kanilang termino ay hindi naman naging isang ganap na batas. Pero dito, syempre, kailangan pa rin natin maging positibo, po. Wala namang magiging masama kung tayo ay magiging positibo sa mga ganitong bagay. Kung, kung may pasabi ng batas, pasalamat tayo. Kung hindi, di sila naman ang niyan, sila naman ang may problema niyan, hindi naman tayo. Tayo lang naman dito ay nag-aantay. Pero syempre, kailangan i-push nila yan, po. Kasi nga, napansin kasi natin, ang daming mga bills, tapos puro na lang pending, hindi, wala naman nangyayaring mga hearing, po. So parang natenga lang yung mga bills. So sayang naman yung mga yung effort nila para sa pagbuo po ng bills ng mga bills na kanila pong inihahain sa Senado. Kasi syempre nagugulod sila ng oras diyan, po, ng resources para lang makagawa ng isang bill. Tapos hindi naman nila talaga ipupursu po na maging isang ganap na batas. So hopefully itong bill na ito ay maging iba ang destiny Ayan, kasi ito po ay maganda 20,000 po 'yan na dagdag allowance sa mga actually hindi lang sa DepEd pati sa mga state universities kasama rin po basta mga teachers 'yan. So sa pagkakalam po natin 'yan po ay 5,000 kada quarter. So 5,000 times 4, kaya nilagay natin yan is 20,000 pesos, po mga kamaestro. So, malaking bagay na rin po yan, po, kahit yan ay yearly lamang, syempre, kesa naman sa wala, po. So, sana po, sana ito si Senator Joel Villanueva ay huwag niyang tigilan yan, at huwag niya ring susukuan yan, at sana makumbinsi niya yung mga kasamahan niya. And of course, kailangan meron ding meron ding counter bill sa lower Congress, po, para mas maging matibay. Alright? So ito po, ito po yung binabanggit po natin. Na-post po yan sa Radyo Pilipinas. Isa po yan sa pinatatakbo po ng ating pamahalaan, yung Radyo Pilipinas. Ayan, hindi sa pag-aari po yan ng gobyerno po natin. So legit, legit po itong source po natin. So nakalagay po diyan sa kanilang title ng kanilang article, inflation proof na allowances para sa mga guro isinusulong ni Senator Villanueva. Ayan. Pinapanukala ni Senator Joel Villanueva na gawin ng inflation-proof ang allowances para sa mga guro at non-teaching personnel sa mga public schools. Ayon sa senador, napapanahon ang kanyang mga panukalang batas na Senate Bill number 1605 at 1606 na sa gitna ng patuloy na krisis sa langis na nagpapababa sa tunay na halaga ng natatanggap na allowances ng mga kawani ng paaralan. Paliwanag ni Villanueva, layunin ng mga panukala na tiyaking hindi mawawala ang purchasing power ng mga benepisyo sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng pagsasaayos ng halaga nito kada 3 taon batay sa inflation. Sa ilalim ng Senate Bill number 1606, minumungkahi ang pagbibigay ng kabuuhang 5,000 piso kada quarter o 20,000 taon-taon para sa mga guro at non-teaching personnel sa basic education system kabilang ang alternative learning system. Nahati ito sa 3,000 para sa grocery at transportasyon at 2,000 naman para sa gastusing medikal. Samantala, saklaw naman ng Senate Bill number 1605 ang mga guro sa state universities and colleges at mga state-run technical vocational institutions na makakatanggap din ng kaparehong halaga ng benepisyo. Dagdag pa ng senador,
bahagi ng mga panukalang ito ng mas malawak na layunin na kilalanin at suportahan ang mga guro bilang bahagi bilang mahalagang haligi ng sistema ng edukasyon sa bansa. Nakasaad din sa parehong panukalang batas na hindi ipapatawan ng buwis ang mga naturang allowances maliban na lang kung lalagpas ito sa itinakdang threshold ng National Internal Revenue Code. Alright, so yan po, no? Yan po yung article from Radyo Pilipinas official Facebook page. So, bali ano pala ito, no? Dalawang magkaibang bill, ano po, yung Senate Bill number 1606 na kung saan ito po ay exclusively para lamang po sa mga guro, no, sa basic education system na kinabibilangan of course ng Department of Education. So ang maganda rito, naka-specify din po diyan kasama rin ang ating mga kasamahang non-teaching personnel. So hindi lamang po ito para sa teachers, kasama rin po syempre ang non-teaching personnel. Ayan. So ito yun po yung Senate Bill number 1606 na kung saan ang 3,000 daw diyan ay nakalaan para sa grocery. Ano po? So, kasi 5,000 quarterly yan eh. So, sa 5,000 pesos, 3,000 doon ay para sa grocery at transportasyon. And yung 2,000 naman ay para sa gastusing medical. So, medical allowance. So, aside doon sa ating medical allowance na ibinibigay ng ating pamahalaan sa kasalukuyan na medyo may katagalan, ano po, yung 7,000. So, madadagdagan pa yan ng another 2,000 dito sa batas na ito or dito sa bill na ito ni Senator Joel Villanueva. Ayan. So, 2,000 po doon ay nakalaan para sa medical allowance quarterly. Ayan. So, ibig sabihin, 8,000 papatak. Ano po? So, 8,000 papatak yung medical allowance. Then yung 12,000, ano po, 12,000 out of the 20K ay para naman po yun sa grocery at transportation allowance. Ayan. And ito namang Senate Bill number 1605, ito naman po ay para sa mga guro or sa mga profesor, ano po, ng mga state universities and colleges and mga state-run technical vocational institutions. Ibig sabihin, mga pagmamayari ng pamahalaan ng mga kolehiyo, ano po mga kamaestro, sa collegiate level naman po ito, mga kasamahan natin, mga profesor sa collegiate level. Ayan, so same na benepisyo, kung ano po yung binanggit natin kanina sa Senate Bill number 1606, yun din ang matatanggap ng mga guro dito sa collegiate level or sa tertiary level, yung Senate Bill 1605. Ayan, at maganda pa rito, ano, nakasaad po rito sa batas na ito or sa panukalang batas na ito na ito po ay tax-free, ano? Ibig sabihin, hindi siya kakaltasan ng buwis. Ayan. So, maganda, ano po? Maganda. Pero sana, sabi nga natin, parate, pag may mga binabalita tayong mga bills na katulad nito, sana naman ay hindi matulog, ano po? Sana naman ay talagang dire-diretso na, ano po? Lalo't ito ay malaking tulong pa rin. Ano, syempre, aside pa rin ito dun sa ating tinutulak na 15K across the board salary increase ng Teachers Dignity Coalition sa panguna ni Sir Benjo Basas, maganda rin kung meron pang ganito, ano? More benefits, mas maganda po yan para sa atin. Ano po? Mas maganda para sa atin pong educational system. Ano po? Mas mapapaunlad po natin ang atin pong sistema ng edukasyon kapag marami mga benepisyong natatanggap ang mga guro, ano po, mga kamaestro. Ayan, so yan po yung abangan natin, ano? Hanapin ko sana yung pinaka-bill nito, yung pinaka-draft ng bill na ito, subalit naka-maintenance kasi ang kanilang website. So, gawan ko na lang siguro ng another or ng separate video na po para makita talaga natin yung kabuuhan po ng Senate Bill, especially yung Senate Bill 1606 kasi yun ay para sa DepEd teachers and non-teaching personnel. Ayan. So, kayo mga kamaestro, kung na kayong tatanungin po natin, ano ba yung mga sabi ninyo dito? Ano po? So, pwede po kayo mag-comment din sa atin mong comment section sa ilalim. Free po kayo dyan. Isaad niyo po yung inyong saloobin dito sa panukalang batas na ito ni Senator Joel Villanueva, yung Senate Bill number 1606. Alright, so dito natin na po itong ating video ngayon mga maestro. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na na-upload natin. Katulad ito yung mga updates pa rin about sa mga allowances ng mga teachers and syempre sa iba pang mga benefits ng mga teachers and government employees. Syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka. Always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!